may formal nang nagsampa ng reklamo, ethics complaint laban kay Bato de la Rosa. Sinampahan na ngayong araw, ngayong February 25, sinampahan na ng ethics complaint. Si Bato de la Rosa, ang nagsampa ay sina Professor Shelo Magno. Ang grupo ni Professor Shelo Magno na Huwag Kang Kukurap ang nagsampa, nag-file ng reklamo. Ang reklamo ay i-file nila sa Ethics Committee. Kaugnay ito sa napakatagal na, lampas ng tatlong buwan. Kasi nag-absent si Bongo, si Bato sa mga hearings ng Senado o sa mga trabaho sa Senado November 11, December 11, January 11, February 11. Yung February 11, 3 months na siya. Anong pitsa na ngayon? Tapos na ang February. Kaya grabe na ang pag-absent ni Bato. Ano kasi diyan, ang matindi kasi diyan kay Bato, sabi nga ni Senador Ping Lacson, wala pa namang warrant of arrest, bakit nag-aano na siya? Bakit nagtatago na siya? Bakit put na siya? Wala pa namang warrant of arrest. Kaya ano ito mga kabunyog? Tama lang talaga na ano na siya. Pag-usapan na sa Ethics Committee na pinamumunuan ni Senador JB Ejercito, pag-usapan na anong dapat gawin kay Bato de la Rosa. Kasi malaking insulto ito sa ating mga kababayan. Ang mga kababayan natin kapag nag-absent ka sa trabaho, yung mga may trabaho, maano ka nga lang, malate ka nga lang, may minus na sa trabaho, sa sweldo mo. Mag-absent ka ng isang araw, pagpapaliwanagin ka na. Ito, ilang buwan na? Mahigit 3 buwan na. Tapos tumatanggap pa ng sweldo. Ang sweldo niya sa isang araw ay sa isang buwan, 300,000 plus yata 350,000. Mayroon pang budget ang kanya mga staff. Mga 5 million yata sa operating expenses ng kanyang opisina. Galing yan sa pera ng bayan. Kaya nga sabi ng mga ng maraming grupo, insulto na itong ginagawa kay Bato de la Rosa. Ang Senado naman, nalalagay na rin sa alanganin ang liderato ng Senado. Sabi ni Senador Ping Lacson, kailangan ng amyendahan ang rules ng Senado dahil dito sa kaso ni Bato. Pero mas maganda raw kung mayroong mag-file ng ng ethics complaint para may basis ang kanilang aksyon. Ito na. Actually, ang unang naririnig ko diyan na magpa-file sana si dating Senador Sani Trillanes. Kaya lang inunahan na nila Professor Shelo Magno, nag-file na kaagad. Nag-file na kaagad. Kasi nga naman malaking insulto ito saka pera ng bayan ang pinambabayad niyang kay Bato tapos hindi naman nagtatrabaho. Ang nagtatanggol kay Bato si Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, bakit naman ninyo gagawin kay Bato yan? Bakit kagustuhan niya ba yan? Kagustuhan niya ba yan na mangyari yan sa kanya? Kilala niya daw si Bato, napakasipag daw nitong magtrabaho. Kung hindi man daw ito ngayon nakakapagtrabaho sa Senado, hindi niya naman daw yan kagustuhan. Problema niya yan Nasangkot siya sa mga pagpatay na yan. Sinunod niya yung mga gusto ni Duterte. Ano na nga rin nangyayari dyan? Dapat lang talagang panagutan niya yan. At yun na nga, sabi ni Senador Ping Lacson, wala pa namang warrant of arrest, nagtatago na siya. Magtrabaho muna siya. Kaya lang, nasubrahan ng takot si Bato Ayaw niya talagang mangyari sa kanya yung nangyari kay Duterte. Nabigla si Duterte. Ayaw niyang mangyari yun. Kaya nagtatago si Bato. Kaya lang, hindi naman pwedeng hindi siya disiplinahin ng Senado niyan. Hindi pwedeng hindi. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, pag may nag-file ng ethics complaint, pa-action na nila yan. Kaya ito, tama lang yung ginawa. Hindi na nahintay ni Professor Shelo Magno si Trillanes na mag-file. Kasi ang sabi ni Trillanes, mga Marso yata siya.
Eh, ano na, inunahan na ngayon. Pero okay pa naman yan. Mas maraming grupo ang mag-file, mas maganda para talagang mahiya ang Senado. Hmm? Kasi parang hati ang Senado sa issue ni Bato eh. Ay, ang marami kasi sa senador yung markadahan ng style sa Senado eh. Hmm? Pero hindi naman nila pwedeng baliwalain na itong issue na ito ni Bato. Kasi ano na nga, malala na eh. Hindi man lang daw tumatawag sa liderato ng Senado. Hindi man lang daw nagpapaano, kahit tumawag, kumontak, wala. Talagang ano, binaliwala na ang Senado. Pero tumatanggap ng sweldo. Yun ang masama. Yun ang masama. Tumatanggap ng sweldo, tumatanggap ng operating budget ang kanyang opisina. O yun. Yun ang masama. At pera yan ng bayan. Okay lang sana yan kung private ang kanilang ano eh. Hindi eh. Pera ng taong bayan yan. Tapos sinisweldohan si Bato, hindi naman nagtatrabaho. Malaking insulto naman yan sa mga kababayan nating nagtatrabaho. Hmm? At hindi naman maliit ang sweldo niyan. 300 plus thousand o 350,000 ba? At marami pang budget yan. Kaya, ano ito? Ha? Um, Tama itong ginawang ito ng grupo nila Professor Shelo Magno. Hindi na nila hinantay pang tumagal. No? Agad-agad, final na ngayon. Kasi lampas na nga naman ng 3 buwan. Eh. Lampas na ng 3 buwan. Masyado ng mahaba. Masyado ng mahaba. Ang problema niyan, kung lumabas ang arrest warrant ni Bato, mga ilang buwan pa, ay di ganun pa pala siya katagal magtago. Eh kaya lang, talaga namang lalong magtatago yan si Bato kasi yung confirmation of charges hearing ni Duterte ngayon, nakikita na talaga yung ano niya, ang kakasangkot niya. Talagang sigurado ng maglalabas ng arrest warrant sa kanya kasi nakita na doon na nangunguna ang pangalan ni Bato sunod kay Duterte. Yung mga pangalan nila Bongo sunod yan sa kanya. Sila Aguirre, sila Albayalde, sunod lang sa kanya yun. Pero pagdating sa pagkakasunod-sunod ng may mga malaking pananagutan sa warong, nangunguna si Duterte, sumusunod si Bato de la Rosa. Kaya ganyan na lang yung takot ni Bato de la Rosa eh. Mga kabunyog, ano? Mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.